Dito na si Aura. Aura Kabugera. IFM 106.3 IFM Lucena, at kasama mo na ngayong hapong ito si Idol Aura Kabugera. Idol, 1:30 na ng hapon. Ibig sabihin, Dear IFM na. Isang kwentong buhay na naman ng ating mga letter senders ang ating ibabahagi para sa lahat ng mga idols na always naka-tune in ngayong hapon na ito. Isang kwentong magkarelasyon ang ating isi-share para sa inyong idol. Kaya naman, hindi ko na patatagalin pa ating pakinggan ang kwento ni Larkin na pinamagatang Regrets. Programang ito ay naglalaman ng maselang mga salita at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ay kailangan. Dear IFM, dapat mag-ingat tayo sa mga magiging desisyon natin. Lalo na kapag pagmamahal na ang pinag-uusapan. Saka na lang natin maiisip na laging nasa huli ang pagsisisi. Ako nga pala si Larkin, 29 years old. Nakatira sa Caloocan. At lagi akong nakikinig sa Dear IFM. Hindi naman ako mahilig makinig sa mga radio dramas, pero hindi ko maitatanggi. Iba talaga ang epekto sa akin ng Dear IFM. Ang gaganda kasi ng mga napapakinggan kong kwento dito. Ramdam na ramdam at may mga aral na matututunan. Matindi ang pinagdadaanan ko ngayon. Kaya naisip kong ibahagi sa inyo ang kwentong ito. At umaasang maiintindihan nyo rin sana kung saan ang pinanggagalingan ko. Larkin, parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Sorry, Cassie. Pero wala na talaga eh. Hindi ko maintindihan. Hindi ko na rin alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. May ibang babae ba? Kasi wala. Hindi pwedeng wala, Larkin. Meron siguradong lumalandi sa'yo, kaya ka nagkakaganyan. Sinabi ko nang wala eh. Sa tingin mo, ha? Maniniwala ako sa'yo? Siguro nga hindi ka panipaniwala para sa'yo. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Umamin ka nga. Si Lorraine. Si Vanessa. Kasi pwede ba?
Huwag ka namang dabay ng ibang tao. Sila lang naman yung mga pwedeng lumandi sa'yo eh. Sa tingin mo ba, hindi ko sila nahahalata? Walang kinalaman dito yung mga office mates ko. Tigilan mo na yan. Lalong lalaki yung problema natin sa ginagawa mo eh. Sinong sisisihin ko? Eh di ako na lang kasi. Sa akin ka magalit. Ako naman kasi talaga yung may problema. Baka naman ako yung problema, Larkin. Kasi hindi. Huwag mong sabihin yan. Pwede naman ako magbago eh. Pwede ko namang ayusin yung sarili ko. Wala kang dapat ayusin sa sarili mo dahil wala namang mali sa'yo. Eh kung ganun, bakit ayaw mo na sa akin? Hindi sa ayoko na sa'yo. Nararamdaman ko lang na yung pagmamahal ko sa'yo, hindi na katulad nung dati. Huwag mo nang pagandahin, Larkin. Kahit ano pang sabihin mo, ganun pa rin naman eh. Masasaktan pa rin ako. Pasensya ka na talaga. Kung may paraan lang talaga para hindi kita masaktan, gagawin ko yun para sa'yo. Pero wala na ako magagawa. Hindi na kita mahal kasi. At kailangan maghiwalay na tayo. Dear IFM. Dear IFM. Alam nyo ba yung nagising ka na lang isang umaga at naramdaman mo na hindi mo na siya mahal? Ganon na ganon yung nangyari sa akin. Nawala na lang ang pagmamahal ko kay Cassie. Hindi man naging perfect girlfriend si Cassie sa akin, pero hindi naman talaga niya ako binigyan ng problema. Alam kong unfair para sa kanya at hindi niya deserve ito, pero anong magagawa ko? Mas lalo namang hindi maganda kung magpapanggap pa rin ako at mananatili pa sa relasyong ito. Siguro nasa akin lang talaga ang problema. Ang akin lang, sana maging masaya siya at makilala na niya ang tamang lalaki para sa kanya. Ngayong hiwalay na kaming dalawa. Larkin, pre, may tanong lang ako sa'yo. Ikaw talaga, Ben. Sa tuwing nagiinuman tayo, lagi mong hinahaluan ng kalokohan yung kwentuhan. Hindi nga. Seryoso ako, pre. Naaamoy kasi kita eh. Loko-loko. Sinasabi ko na nga ba, kalokohan na naman yan eh. Paanong kalokohan na? Talaga namang mabango ka ngayon. Pre, hindi ako yun. Yung damit ko yun. Talaga ba? Oo naman. Ginamitan ko kasi yan ng Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong ka-bloom. Masubukan ko nga yan sa damit ko. Oo pre, try mo. Babango talaga yung damit na suot mo. May bangala ako, pre. Kumusta na pala si Cassie? Ikaw talaga, Ben. Bakit ganyan yung tanong mo sa akin? Oh, bakit? May problema ba sa tanong ko? Alam mo namang matagal na kaming wala ni Cassie. Tapos tatanungin mo ako tungkol sa kanya. Ito naman, oh. Malay ko ba kung may balita ka kung ano na yung nangyari sa kanya? Masyado kang defensive, pre. Wala akong balita. Mukhang di na talaga nagpaparamdam yun magmula nung nag-break kayo, no? Oo nga eh. Wala. Parang hindi na active yung alam kong mga social media account niya. Ayoko namang subukan mag-PM o mag-text sa kanya. Bakit hindi mo subukan? Sira ulo ka ba? Bakit mo gagawin yun? Nakipaghiwalay na nga ako sa tao tapos kukontakin ko pa. Parang tanga ka naman dyan. Hindi ah. Mangangamusta ka lang naman eh. Hindi na pre.
Baka mamaya kung ano pang isipin nun kapag ginawa ko yun. Kailangan kong panindigan yung naging desisyon ko. Sigurado ka ba dyan? Wala lang naman. Naisip ko lang na baka namimiss mo yung tao. Sige, aaminin ko. Minsan-minsan, naaalala ko pa rin siya. Pero normal lang yun. Siyempre, matagal at espesyal din naman yung pinagsamahan namin ng tao. Yun lang ba talaga? O baka naman higit pa dyan yung dahilan kung bakit mo siya naaalala. Ewan ko lang ha. Ikaw rin yung nagsabi na espesyal pa rin siya para sa'yo. Hindi kaya may mga regrets ka sa pang-iiwan mo sa kanya? Dear IFM. Natigilan ako sa mga sinabi ni Ben. Alam ko kasing wala namang nagawang mali si Cassie para iwan ko siya. Ako lang talaga siguro yung nagsawa sa naging takbo ng relasyon namin. Nako, konsensya siguro ako sa nagawa kong pag-iwan sa kanya. At dahil dyan, may mga pagkakataon na naaalala ko pa rin siya. Sinusubukan kong i-distract ang isip ko kapag nangyayari yun. Nakikipagkilala ako sa ibang mga babae. Pero hindi pala ganong kadaling kalimutan ang babaeng minsang minahal mo. Uy, Darkin! Oh, pre, bakit? Anong oras pa lang oh? Bakit ba nang bubulahaw ka? Sorry pre, natutulog ka na ba? Malamang. Hindi pa nga sumisikat yung araw oh. Sarap-sarap pa ng tulog ko eh. Pasensya ka na. May nangyari kasi. Ano ba nangyari? Napanaginipan ko si Cassie. Anak nang dahil lang dyan, inistorbo mo yung tulog ko. Alam ko Ben, sorry ulit. Pero nagulat kasi talaga ako eh. Ano bang nangyari dun sa panaginip mo? Medyo hindi malinaw sa akin yung panaginip ko pero basta magkasama kaming dalawa nun. Parang nagkukwentuhan lang kami. Masaya kami. Alam mo yung parang nung kami pa? Ano bang nangyayari sa'yo, Larkin? Ay, oo nga pare. Pre, baka wala lang yan. Panaginip nga lang yun eh. Ewan ko ba Ben? Ilang araw ko na rin siyang naiisip. Nagtataka rin ako. Biglang naaalala ko na naman siya. Hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari. Bakit kaya ganun pre? Bakit parang mahal ko pa rin yung ex ko? Dear IFM. Dear IFM. Nalilito na talaga ako. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari sa akin to. Kung bakit naaalala ko pa rin ang ex-girlfriend ko. Hindi ko na siya mahal, di ba? Bakit ko ba nararamdaman to? Nakokonsensya lang ba ako dahil sa ginawa ko sa kanya? Ngayon lang ako naguluhan ng ganito sa buong buhay ko. Pero hindi ako pwedeng umurong sa naging desisyon ko. Nakipaghiwalay na ako kay Cassie. At kailangang panindigan ko to. Sinubukan kong pumasok sa iba't ibang relasyon para lang mawala na sa isip ko si Cassie. Pero walang nagtatagal dito. Hindi ko pa rin siguro nakikita yung babaeng talagang seseryosohin ko. Isa pa, hirap na hirap pa rin akong tanggalin sa isip ko si Cassie.
Pinipilit ko na lang sa sarili ko na baka binabagabag lang ako ng konsensya ko. At kailangan ko lang labanan to. Dahil wala naman talagang mali sa ginawa ko. Nagtapos na ang relasyon namin at dapat ay naka-move on na kami sa isa't isa. At tingin ko naman, hindi na ako dapat mahirapang gawin ito para sa sarili ko. Matagal ko na siyang hindi nakikita at mukhang malabo namang mag-cruise ulit ang mga landas namin. Larkin? Kasi, Ikaw nga! ang tagal nating di nagkita. Oo nga eh. Kumusta ka na? Eto, buntis. Oo nga eh. Napansin ko nga yung tiyan mo. Teka, anong ginagawa mo rito? Mamimili sana ako ng mga gamit. Alam mo na, para pag nanganak na ako wala nang problema. Okay. Teka, nasan nga pala yung boyfriend o asawa mo? Wala akong boyfriend. Wala din akong asawa. Ha? Teka, anong ibig mong sabihin? Single ako, Larkin, at mag-isa kong palalakihin ng magiging anak ko. Pero paano ka nabuntis? Paano ako nabuntis? Nung wala na tayo, may nakarelasyon din ako. Kaya lang, yun, mukhang hindi rin seryoso sa akin. Kaya ayun, iniwan din ako. Ganun pala yung nangyari. Ikaw, kumusta ka na? Ayun, okay lang naman. Nasaan yung girlfriend mo? Ay nako, wala akong girlfriend. Single din ako. Pareho pala tayo. Ang akala ko pa naman, makikilala ko na yung babaeng nang agaw sa akin. Kasi naman. Joke lang. Ikaw naman, masyado kang seryoso. Sige na. Mauna na ako. Teka kasi, sandali. Huwag ka munang umalis. Bakit? Pwede bang samahan kita sa pamimili mo? Matagal din tayong hindi nagkita eh. Matagal na rin tayong hindi nakapag-usap. Sayang naman kung mabilis lang yung pagkikita natin. Okay lang ba? Dear IFM. Dear IFM. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Kahit ako mismo, nagulat kung bakit ko nasabi yun kay Cassie. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit gusto ko siyang makasama. Pero natuwa ako nang pumayag siya na samahan ko siya. Para bang nanumbalik ang mga alaala noong magkarelasyon pa kami. Feeling ko nga parang ako yung ama ng batang dinadala niya. Hindi ako makapaniwala sa mga nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Bakit parang bumabalik na talaga ang pagmamahal ko sa ex-girlfriend ko? Anong binabalak mo naman ngayon, pre? Hindi ko na alam, Ben. Naguguluhan din ako. Ay, hayaan mo na lang siguro. Mukhang masaya naman siya eh. Pero pre, buntis siya eh. Kasama na siguro yun sa kaligayan niya. Pero iniwan siya nung hayop na ama nang ipinagbubuntis niya. Nandun na tayo. Yun nga lang, hindi ka rin naman pwedeng magmalaki sa kanya. Ano ibig mong sabihin? Ikaw nga yung nauna nang iwan sa kanya eh. Sorry pre pero wala ka ring pinagkaiba dun sa taong sinasabihan mong hayop. Alam ko, Ben. Wala akong karapatang magmalinis. Pero dahil doon kaya gusto kong bumawi sa kanya. Anong sinasabi mo? May ikipagbalikan ka sa kanya? Pre, mahal ko pa rin si Cassie. Sigurado ka ba dyan sa nararamdaman mo?
Hindi ako pwedeng magkamali. Tama ka, Ben. Isa sa mga matitinding regrets ko sa buhay ay yung iniwan ko yung babaeng mahal ko. Ay, mahirap yan, Larkin. Sa tingin mo ba, pre, wala na talagang pag-asa na magkabalikan kami? Aba, ewan ko. Minsan mo na nga siyang iniwan, di ba? Wala na ba talaga akong pagkakataon para maayos ko yung mga pagkakamali ko noon? Kung sa pagkakataon, meron. Ang tanong, ibibigay ba ni Cassie sa'yo yung pagkakataon na yun? Alam kong mahal pa rin niya ako, men. O paano ka naman nakasiguro? Basta nararamdaman ko. Kilalang kilala ko si Cassie. Nung nagkita kami, nandun pa rin yung pagmamahal niya para sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam kong ako pa rin yung nasa puso niya. Dear IFM. Dear IFM. Hindi ko maipaliwanag pero sa tagal ng pinagsamahan namin ni Cassie, alam kong tama ang nararamdaman ko. Mahal na mahal niya pa rin ako. Maaaring galit siya sa akin ng dahil sa ginawa ko sa kanya, pero hindi niya maitatago ang totoong nararamdaman niya para sa akin. Inihanda ko na ang sarili ko. Siguro nga, mahihirapan akong suyuin siya. Pero, gagawin ko ang lahat para lang magkabalikan kaming dalawa. Larkin, maraming salamat sa libre Naku, wala nga naman yun. Ito naman talaga yung paborito nating kainan dati, di ba? Oo nga pinaalala mo pa. Ang tagal ko na rin hindi nakakakain dito. Sana nagustuhan mo yung pagkain. Oo naman, masarap pa rin yung pagkakaluto nila. Mabuti naman. Larkin, sorry pero huwag ka sanang ma-offense sa itatanong ko sa'yo. Ay, syempre hindi. Kaya ano bang itatanong mo sa akin? Para saan ba tong dinner na to? Anong ibig mong sabihin? Nagtataka lang ako. Matagal nang tapos yung tungkol sa atin at masaya naman ako na nagkita tayo ulit. Pero bakit may paganito ka pa? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw ko, pero napapaisip lang ako. Larkin, wala na tayo. Pero pwede pa naman tayong magbalikan, di ba? Anong ibig mong sabihin? Kasi malino naman yung sinabi ko. Gusto ko sanang magkabalikan tayo. Bakit? Bigla-bigla naman to. Pasensya ka na kung nabigla kita. Pero kasi mahal pa rin kita eh.
Pinagsisihan yung ginawa kong pang-iwan sa'yo. Hayaan mo naman akong makabawi sa'yo this time. Hindi yun ganun kadali, Larkin. Pero mahal mo pa rin ako, di ba? Kahit sagutin ko pa yung tanong mo, hindi pa rin ako papayag sa gusto mong mangyari. Pero bakit? Alam ko namang hanggang ngayon, pareho pa rin tayo ng nararamdaman sa isa't isa, di ba? Kung ikaw, nanindigan ka noon na iwan ako, ganun din ako. Maninindigan din ako. Hindi na ako makikipagbalikan sa lalaking nang iwan sa akin. Kasi naman, patawarin mo na ako. Napatawad na kita. Pero, hindi ko hahayaan na saktan mo ako ulit. Alam ko namang, ka nagkaaganyan. Kasi natatakot ka. Pero, paano ako makakabawi sa'yo? Paano ko mapapatunayan yung sarili ko kung hindi mo ako bibigyan ng pagkakataon? Salamat na lang sa mga magagandang alaala. Pero kailangan mo na rin tanggapin na hindi mo na mababawi pa kung ano yung tinapon mo. Siguro nga, mabuti talaga yung intensyon mo, pero pasensya ka na. Hindi na talaga ako makikipagbalikan sa'yo. Kasi...
Dear IFM. Dear IFM. Gusto ko pa talagang ipilit dahil alam kong kaya lang nasasabi ni Cassie to dahil wala na siyang tiwala sa mga lalaki. Pagkatapos ko naman siyang saktan at iwan, naranasan na naman niya to sa ama ng batang dinadala niya. Pero hinayaan ko na lang muna siya. Kailangan ko rin namang respetuhin sa ngayon kung ano ang gusto niya. Pero kung sa tingin nyo ay sumusuko na ako, nagkakamali kayo. Hanggang ngayon, nagpaparamdam pa rin ako sa kanya. Alam kong may mga magsasabing itigil ko na. Pero mahalaga sa akin kung ano ang nararamdaman ko. At hindi ko na pwedeng palagpasin ang pagkakataong ito. Kailangan kong makabawi sa babaeng mahal ko. Hanggang dito na lang muna. At maraming salamat. Nagmamahal, Larkin.
ang mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM. The Larkin Story. Bonch de la Cruz bilang Larkin, J.Ann Cruzado bilang Cassie, Aldo Biscante bilang Ben, sound technician and drama editor Martin D. Sa panulat ni Owen Villamor, directed by Edu Horial. FM drama has never sounded better. Dear IFM. IFM. Mga idol, at yan ang kwentong buhay na pinadala ni Larkin sa atin na pinamagatang Regrets para sa Dear IFM. Oh, kaway-kaway naman sa lahat ng mga natatamaan dyan. Kakaloka kayo, oo. Ay, sarap umibig, no? Ay, bakit po kasi naman ginanon? Nakakaloka ka naman, idol. Di porket, di mo na nararamdaman, iiwan mo na lang sa ere. Ayan tuloy, nasa huli naman talaga ang pagsisisi, idol eh. Dapat pinahalagahan mo para hindi nawala sa'yo. Diba? Minsan talaga, mga idol, merong mga bagay-bagay na hindi mo na maibabalik. Gustuhin mo man, eh paano kung ayaw na nga sa'yo? Diba? Ay, nako. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko dito. Ay, nakakaloka talaga, idol! Hi, buhay! Magandang araw sa lahat ng mga nakatutok kay Idol Alan Dangana, nanonood ngayon kay Idol Maki Papina sa ating FB live streaming, palaging nakatutok sa ating Dear IFM at sa lahat ng mga idol natin na nakikinig sa kanilang mga radios. Naku, maraming salamat. For sure, ang dami niyong comment tungkol sa kwentong ito. Sayang yung ano nila, no? Love story nila. Wala namang problema, wala namang third party. Eh, pinakawalan nitong isa. Ngayon, ay, ewan ko ba? Bala na kayo. Salamat sa lahat ng mga nakatutok para sa Dear IFM. Another story coming from Larkin mula sa Caloocan City. Naku, ano na naman kaya ang kwento na ibabahagi ng mga idol natin bukas? Abangan natin yan, mga idol. And again, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa kwento buhay na ito. Ito, sabi ni Ian Almario, paano kung may dahilan yung paghiwalayan? Yung tipong biglang hiwalayan ka. Naku. Yun na nga Idol Ian ewan ko ba? Dapat kasi nililinaw no? Oo, magpakatotoo tayo sa ating mga nararamdaman. Hindi yung wala kang problema. Ako yung may problema. Pero sa totoo lang, meron talaga siyang pinaghuhugutan kung bakit siya nakipaghiwalay. No? Oo. Madalas, hindi naman puro lalaki minsan may mga babae din madalas third party ang dahilan kung bakit nagkakahiwalayan. Pero syempre siguro nga nawala na ng pagmamahal, pero hindi ako naniniwala sa nawawala ng pagmamahal. Diyos ko po, kayo talaga. Huwag niyo kaming lukuhin. Ay, talaga maraming salamat kay Ian Almario. Maraming salamat sa lahat ng mga idol natin na nakatutok, lalo na yung mga nakikipag-break na lang na walang dahilan. Ay! Gumising kayo! Ay, nako, kakaloka kayo. Again, maraming salamat Bukas ulit! Magbabalik ang ating Dear IFM. And syempre, sa umaga naman, IFM Live Drama. Live na live po nating pinoportray ito kasama ang ating mga dramatista, si Idol James at si Idol Alden Recharge. At syempre, ito na nga, susunod na si Idol James Reid para sa mas masayang chikahan at mas magandang mga tugtugan. Bukas tawag ako, hingi ako ng advice sa inyo. Uy! Idol Ian, pwede mong isend ang iyong storya ng buhay. Oo, huwag kang mag-alala, ibabahagi natin ito. Kaya pwede ka din mamili ng mga pangalan mo para hindi naman halata na ikaw to, Ian Almario. Okay lang yan, Idol. O siya, sige na, Idol. Tuloy-tuloy lang magandang tugtugan. Samahan kami dito sa 106.3 IFM Listen. Ako si Idol Aura Kabugera. Ay!
Narinig ko na yarn!